Noong October ng 2025, nagkaroon ng first major event ang podcast. At nag-invite tayo ng mga suki nating mga guests. At syempre, pumunta rin ng ilang listeners ng podcast. Dahil kadalasan ng guest natin ay may psychic ability, tinanong ko na ang kadalasan na tinatanong rin sa akin ng ilang listener. Ano nga ba ang pros and cons ng may active ka na third eye or yung tinatawag nating extra sensory perception? Kasama natin for the first time sa isang location ang charmed ones na sina JM, Liz at Sam, ang ampon nilang charmed na si Olivia, Prey, si Aling Jojo, si Coach John at si JP. At syempre marami pang iba sa audience na mamaya na natin pangalanan. Yung iba ayaw ko pangalan, pero ayan. May mapupulot kayong insights at may mapupulot rin kayong bardagulan or behind the scenes look. So, enjoy. Bago natin i-start lang, sa lahat ng pumunta at nag-support sa event, maraming salamat sa inyong lahat. Ang next na disclaimer ko lang, yung sa sound system natin kinabit itong recorder. So may times na medyo alanganin ang sound quality ng mga mic nila. Hindi ko na-control yun, pasensya na. Baka taas-baba lang yung audio natin. Pero tinry ko siya i-level through an audio software. So yan, ito na yung best effort ko. Di ko kaya, wala ako ng powers ni Sir Gerard. Shoutout kay Sir Gerard, isang master sa ganyang aspect sa audio design. Pero ito yung best na kaya ko. So last ko na lang na disclaimer rin bago tayo mag-start. Kung ito ang unang podcast episode na mapapakinggan mo sa Paranormal Podcast, baka lang ma-lost ka sa mga inside joke, sa mga backstory at sa hiritan na mangyayari. Ang mga guest na maririnig mong mag-share, nagsimula pa sila ng episode 9 kay JM. So nasa 260 something na tayo ngayon. So yung mga kasama dito, episode 9 pa lang nakakausap ko na. So through the years, kumbaga naipon yung mga nakakilala ko, mga naging kaibigan. So kung wala ka ng context na yon, baka hindi mo mag-gets yung hiritan. Okay? So baka ma-lost ka. So baka better na, ayun, bumalik ka muna sa episode 1. If ito ang first episode na papakinggan mo or nagsiskip ka, maraming context na baka hindi mo ma-pick up. Pero ayun, kung wala ka namang pakialam na ma-lost ka sa usapan, sige, go lang. So ayan, simulan na natin. Hello! Pwede na tayo mag-start ng ating live episode recording para sa ating mga afternoon guests. Thank you. Thank you sa pagpunta at sa ano. So, gawin nating interactive, gawin nating casual. Ba't walang umupo sa harap? Upo naman kayo sa harap, nahiya pa kayo. Si JM lang naman ang nangangagat dito. So, okay. Meron tayong, naka-secret identity ba yung isang kasama natin? Sa magkatago siya or... So, for the privacy ng ilang past guest, baka wag niyo daw siya picturean. Kasi sikat to eh. Saan ba sa sikat? Hindi. Okay, sige. Okay. So, magre-record tayo. So, ang gagawin natin recording is casual rin. Kwento lang kayo kung meron rin kayong questions. Ang gagawin kong topic kasi ngayon, and madalas tong natatanong sa akin, madalas na may nagme-message sa akin is, gusto ko magpabukas ng third eye. Parang gano'n. So, syempre, ang tatanungan natin, yung mga bukas ng third eye. Sila ang mga, napaka-stressful naman ang mga itsura nyo. Kanina, hindi ba? Okay. So, ayan, may boy-girl club pala dito. Ay, hindi pala. O, pinalayas ka. Okay, sige. Mag-aaway daw sila. So, yun, magaganong questions tayo. Itatanungin ko sila kung ano yung experience nila. Wait, lagyan ko po si Coach. Itatanong ko yung ating resident na nag-aano ng energy. Okay lang ba yung balance ng energy, Sir E? Okay lang daw. Okay, sige. Kasi baka may nagkakontrahan. Huwag kayong mahiya, umupo kayo sa harap, huwag kayong maging mahiya. Oo. So, magpa-raffle, may pa-raffle po tayong isang tarot deck. Oo, may pa-raffle daw mamaya. May nag-donation. Okay. So, simulan na natin ang ating upo na ko. Okay. Thank you sa mga pumunta. Thank you sa mga sumuport. Salamat sa pag-support sa aming event.
Hopefully, magkaroon pa tayo next time. Thank you. Okay. Start na natin. Okay. So, simulan natin sa pinakauna kong nakausap. Na pinakauna. So, ito, madalas ko siya natatanong. Again, minsan off the air kami nag-uusap. So, JM. Si JM nga pala. Ayan. Hello po. GM, ano yung pros and cons? Or ano yung okay? Pag may nagtanong sa akin, gusto ko magpabukas ng third eye. Ano ba yung masasabi mo? The usual na answer ko nga dyan, hindi ganun kadali. Iba pa rin kasi yung nakuha mo na siya, bata ka pa lang. So pag magpapabukas tayo at that age, o kung ganyang age, parang hindi siya applicable sa lahat. Kasi yun nga, may makikita tayo na hindi natin gustong makita. Tapos may mga bagay tayo na ayaw nating makita pero makikita natin. So baka ang mangyari pa is mas, alam niyo yun, hindi makaya ng utak nyo or ng isip nyo yung mga bagay na makikita nyo. Pag nagpabukas kayo ng third eye, ng ganun kabilis. Kasi dumaan kami sa process So, dinevelop lang namin siya. Kaya napakadelikado kung biglang ma-open siya. Pero ano yung masasabi mong, kumbaga, madalas tanongin sa akin yun, ano yung cons nun? Ano yung masama? Ano yung, kumbaga, bad experience pagbukas yung... Alam ko, ikaw nakakwento mo sa akin, naku-close mo at will or parang sasabihin mo, kanyari, minsan may mga shoot kami ni JM, sasabihin niya sa akin, tatanong ko siya, meron ba? Sasabihin niya sa akin, direct, naka-close ako ngayon, wala akong nafe-feel. Pero, yun nga, for others na hindi agad-agad pa alam paano ma-close, ano yung parang bad side of... Yun nga, yung biglaan na makikita mo or mararamdaman mo na hindi ka ready. Yun yung usual Especially pag first time mo nakapunta doon sa isang lugar, hindi ako sanay. parang binibitay dito kayo sa gitna. So natakot na rin sila. Yun. So ganun lang naman, parang unexpected. So pag ganun, lalo na pag nasa isang lugar kayo na first time nyo napuntahan, expect nyo na may bubulaga sa inyo ng hindi nyo inaasahan. Especially kung, yan, katulad si di ba nag-iisip? Si Liz. Liz po ang pangalan niya. Mali po siya. Nagkakamali na siya minsan ng mga pangalan. Kite line. Edit pa. Note to self-edit ko yun. Actually, Halloween episode na to So, yun lang naman. Ganun lang. Yung the usual. Unexpected. Para wala na kayong isipin pa. So, galing naman sa una kong naging guest, sa pinakami edad nating guest. Please po tayo. Ay, grabe. Wala akong sinasabi. Sabi nga. Pero Aling Jo, ang ating pinaka-fresh at beautiful na guest. Aling Jo, pero sa'yo, yun. Actually, di ko natanong sa episode mo, anong age mo parang mas doon ka na-expose o nakakakita? Ay, bata pa. Oo. As in like bata pa. Na as per my mom, nakikipag-usap ako sa wall. Nakikipag-usap ako. Yung parang, gumaganon lang ako na nakikipag-usap ako. Sa bintana, pag daungaw ko, sinisigawan ako. Ganon. Tapos, I learned about yung ganito na meron akong may mga foresight ako nung bata pa ako, elementary, when somebody called my name na wala naman. And it was my dying lola. Madamot si mama, ayaw kami papuntahin doon. So, yun. Tsaka si mami, tinetest ako dati. Meron kaming playing cards. Nagugulat siya kasi, kunyari, hulaan mo nga to. Nahuhulaan ko siya. Pero hindi ko alam na ganun. Hindi ko alam na, wala akong alam ko lang, wow, ang galing ko, nahuhulaan ko. Pero hindi ko alam na yun na pala yun, na psychic ka pala, or bukas pala yung third eye mo, gano'n. Pero Aling Jo, so ganun, kahit yung sa question nga na yun, ano yung sasabihin mong parang pros of having Actually, and con? nasabi ko na to, kasi siyempre, Yes. different psychics, different experiences yan Sa akin kasi, since yung sabi nga ni JM na bata pa siya, ako kasi, bata pa ako, nakakita na ako, nakaka-feel na ako. Actually, bukas yung 5 senses ko. Sorry pero hindi naniniwala, kumbaga, hindi ko naiintindihan yung saradong third eye. Kasi,
lahat tayo meron eh. Lahat tayo meron. It's a matter of you using it. Pag hindi mo ginagamit, yung sinasabi ni JM, doon lalabas yun na pagka minulat mo yung mata, kumaga nakapikit, pag minulat mo yung mata mo, makikita mo, gulat ka. Kasi at this age, kung ngayon mo imumulat yan, sa dami ba naman ang narinig mo at saka napanood mong horror movies, at talagang magugulat ka talaga, di ba? Kasi makikita mo. Makikita mo talaga sila, mafe-feel mo sila. Pros ng bukas, ako kasi I can be friends with them eh. Ganun. Kumbaga, less na yung takot ko na, baka mamaya may makita. Basta ako lagi ko sinasabi, huwag niyo akong takutin. Makikinig ako, makikipag-usap ako, huwag niyo akong takutin. Ganon. Pag sarado, hindi ko masabi kasi hindi siya sumasara. Pero kaya kong sabihin no. Kaya kong sabihin na unless, sabi ko na ito sa podcast unless the energy is super, super lakas talaga na para bang ginaganon yung mata mo, buksan mo, tingnan mo ko. Parang ganon. Pero yung sarado, hindi ko alam kung ano yung pros or cons. So yun yan. Siguro yung pros is, hindi mo siya makikita. Yun lang. Ang cons is, nakikita mo. Parang ganon. Which is, kung accepting ka dun sa gift mo na ganon, it will be beneficial din sa'yo. Madaling, walang confusion. Yes, Kasi yes. in-accept mo. Oo. Thank you. Thank you, Aling Jo. Tatanong ko next naman, tungkol dyan, yung parang may nakita yata, yung nakasara, yung ating, nagsimula siya, kagaya nun, I think nabasa ko naman yung email niya nung way back, early episodes pa yon. Sabi niya, yun nga daw, nasara. Nasara ang kanyang ang site. So, bakit nag-react ka, Sam? Hindi kasi nung habang nag-uusap kayo, may tumighim sa likod ko. I know that it was you, so I'm not just, and let's leave it at that. Basta yun na yun. Tapos, ano pa ba ang tanong mo doon? Ano yung parang pros and cons? Kumbaga, yun naman madalas ang maririnig at tinatanong sa akin. Parang kumbaga, sige, simulan natin sa con. Ano yung parang warning mo sa mga tao na, gusto ko makakita, gusto ko magpabukas. Especially at sabihin mo nasa age na sila na nasa teenager age sila or nasa 20s, 30s na parang gusto ko excitement, gusto ko makakita. Ano yung cons na masasabi mo doon? Yung mga medyo negative na posibleng mangyari. I think I've mentioned this before sa recording natin na parang having an ability to see spirits is a complete package. Hindi pwedeng dahil gusto mo lang makausap yung family member mo, yun lang. No, you see everything, and if luck would have it, you feel everything as well. So, I think a few of these people have experienced that, for example, an accident happened, a spirit dies because of an accident. You don't just see them, you feel the pain. You feel yung broken leg nila, you feel their broken neck. So, I don't know why, and I keep on telling everyone before, right? I don't know why people are very much interested. Gusto ko magpabukas ng third eye. You don't understand it because you don't see them every day. Kasi after we open it, and if ever that you have an experience na maka-open ka, it's a one-way contract. Wala nang bawian yun. Yung sinasabi ni JM, ay ganon. Yung sinasabi niya, kino-close yung third eye is more of like having it, dinided ba mo na lang siya. But at the end of the day, pag nasa harapan mo sila, nasa harapan mo sila. And there's an experience that I had is that accidentally ko lang siya na kita sa kalsada, it followed me at my home. So I don't know why it's so exciting. Diba? However, pros are of course those people na natutulungan mo. There are those people na very ghost whisperer ang packaging na parang kasi may mga experiences naman tayo kaming gano'n na honest na naghahanap ng tulong. So if our stories, if our advices are welcomed and it worked for you, then good for you. Thank you so much. Pero other than that, yun lang yung nakikita kong pros. Kasi
every day, horror movie ang buhay namin. Conjuring and yung kay, what's her name again? Si Balak? Yun. Oo. Yeah, every day. So I don't know if there's any pros and cons on that. It's just cons. And thank you. And ang next ko naman tatanungin actually, yung talagang nakakakita siya na mukhang tao, yung multo, pero ayaw niya. Sino yung mukhang tao, Direk? Yung multo. nakakakita? Yun ang tanong. Yun ang tanong. Joke lang. So, sa ating hesitant psychic, kumbaga, ayan. Ikaw ang mas makakasabi ng cons, I think. Oo. Hindi ko alam ano yung ginagawa ko dito. In denial pa rin ako, di ba? Oo nga, in denial ka pa rin. Pero yun, sige, ano yung, kumbaga, kung may lalapit sa'yo, tatanungin ka, Liz, ano ba yung gusto ko magpabukas? Sure ka ba? Ang hirap kaya. Like, when the moment you wake up, hindi mo na alam. Well, for me, hindi ko na alam if totoo yun or not. So, as much as possible, I try to ignore and override or something. So, para siyang naka-off. Yun. And just to follow up, di ba, it not just impacts your life, it impacts your kids. Yeah, kasi nakakita rin sila. Tas, Hanggang ngayon ba? Kala ko Oo. nasara na. Hindi. now, yung youngest ko na lang. Yung eldest ko, not so much. Okay. Nagre-recording talaga tayo. Ay, Magbubulungan kayong dalawa dyan. Hindi, kasi yung sinabi niya, nakakita yung mga children niya. As per my experience and my work in esoteric, pag meron ka, like I'm sure all of you does, kasi otherwise hindi kayo dadalhin dito, meron kayong certain gift, you pass it on to your children 2 times stronger. Until they pass it on to their children, it's like 4 times stronger. Lumalakas ng lumalakas siya. So, ibig sabihin nun, sabihin mo sa mga anak mo, wag mag-anak. No, ikaw magtuturo. How? Tuturo. Kasi ako yung grandchild ko. Ngayon pa lang, maliit pa siya. Sinabi na niya sa akin na, Mama, you know, I'm a witch. Sabi ko, oh, okay. Alam na niya na witch siya. Oo. Walang ganun sa'yo, Liz. Wala sinasabi si anak mo na I can do magic and ano. So, yung sa Sunday, Halloween party sa village Oo nga pala. namin. So, isa ako sa organizers. Perfect. Ang gustong costume ng anak ko. So, mga 5 years na siyang reigning champion, gano'n. So, ang costume niya this year, Jesus Christ. Guys, 6 years old siya, hindi ko alam kung bakit. So, like, gumawa pa ako ng scooter na may cloud para nasa heaven siya. Bakla kaya ako late? Puyat ako! Puyat Full ako! production, may motor. Paano yun? May ganun, may halo-halo rin? Wala, meron siyang Holy Spirit. Gagawin ko palang mamayang gabi sa Holy Spirit. Yun. Tapos ganun siya, may fascination siya sa exorcism, sa Bible. Hindi mo ma-imagine. He's so weird. No. So, kakat po natin yon si Liz po siya. So, Liz, ano ko lang sorry, I have to cut and butt in. Parang, what I can suggest na choice mo rin if you want to, wag mong i-apply sa kanila yung nararamdaman mong fear. Kasi once na in-instill mo yung fear, magiging fearful din sila. Imbis na maging advantage sa kanila yung gift nila. Punta tayo sa bahay namin mamaya. Actually, yun nga yung pinag-uusapan namin kanina ni Liz sa labas. Parang, yung sunod na project namin, ang recording kina Liz. Sa bahay nila. Kasi sa mga nakikinig dyan, hindi ko alam anong episode natin. Hindi, kasama si Camp Master, yung episode na yun, nakwento ni Liz yun. Hindi ko alam kung off the air yun. Pero nakwento mo yun na sabi mo, lilipat sila sa isang bagong bahay kasi nagka-something sa bahay nilang kung saan sila talaga nakatila for a long time. And parang haunted yung bago. Ito yung mga maraming nakasabi. Ayan, game. Oh, so ito na nga. Ayan na nga. Ay, mamaya na. Magpakilala ka muna. Mamaya na yung kwento dun. Mamaya na. Mamaya Sige, na. mamaya na kwento. Tapusin muna natin Bitin ang panel natin. Bitin muna. Oo. Okay. So, bago tayo pumunta dun sa isang nakakausap sa mga animals at lumabas sa kababalaghan. bago tayo pumunta doon, dito naman tayo sa ating intuitive coach
Coach, ikaw, alam ko parang hindi mas right nung nagkakilala tayo, mas I think na-try natin yung psychometry with JP, na-try natin once yun. Pero sa'yo ba, ano nakikita mong cons with that, with opening your gifts or pros? It doesn't have to be seeing spirits. It can just be intuition. It can be whatever you're feeling right now in terms of your psychic senses. Pros and cons. Ito ata yung naalala mo yun, nag-ano tayo, nasa kotse, tapos nag-interview na nakita ni JP yung bahay. Oo, na may gold. Ayun, actually, yun yung actually yung question ko eh. Sabi ko, kayong mga nakakakita, ano yung mga pros and cons? You remember? Oo. Yes. So ako kasi, hindi ako Yes. nakakita unless nagbasa ako ng cards. So parang meron akong flip switch na parang, okay, tapos kung I work in faith, parang naniniwala lang ako na nakita ko. Kasi hindi ko iisipin yung word tapos magpa-pop up lang siya sa sa mind's eye. Pero yung mga maligno tawag sa kanila. Mga maligno, wala akong nakakita ng mga ganon. Hinanong ko lang. Kasi ikaw yung May NLP siya o may NLP siya na maligno. Doon siya napupunta. Ganun lang naman yun. dali. Oo. Dahil sa tinuro mo kanina about NLP, sanay na kami magbasa ng tao. Pero sorry, Okay. go lang. Sa So- maligno, wala. Oo. So, sa akin wala. More on dreams kasi talaga ako eh. So, yung sa akin, so yung sasabi ko lang is yung mga benefit na makukuha mo is stronger yung intuition, yung gut feel. So, may times kasi mahirap siya para, lalo na kapag madami kang iniisip. So, pero alam mo lang na minsan na pag meron kang hindi dapat gawin. Parang pupunta ka sa isang tapos dapat hindi. Parang nabanggit niya nag-aaling Jojo last time. Na parang may something dito. Hindi natin ma-pinpoint alin. Pero may something off. Yung gano'n. Pero naalala ko lang, kasi the other week, naalala ko sa live na mention ko to, the other week na nagkasama kami ni Coach, kasama si Sir Gerard, nung parang walking tour kami sa Intramuros, si Coach biglang, may mga nafe-feel siya na unusual, na parang, kagaya nun yung na-feel mong parang naka-shutter, may feeling siya naka-shutter sa shoulders niya. Oo, shutter. Nakaganon, nakaupo sa kanyang ganon. So, kagaya nun, nung nangyari sa yung coach, ano yung, kumbaga, hindi ko alam kung may parang realization ka or... So, Claire sentient. Kasi ako Sentient, eh. oo. So, parang alam ko lang na alam ko. Tapos more on feeler talaga. So, yung una, before nun is yung patis, di ba? Yes, yung patis, yung amin ng patis. Kasi talaga, naamoy ko talaga, na ang lakas-lakas siya sa restaurant. Kaya, nung after na naglalakad na kami sa Intramuros, tinanong ko yung team kung nakaamoy ba kayo ng malakas na patis. Kasi syempre kumakain ka, ang sarap ng food, pero yung amoy patis. Oo. So, anyway, ang explanation ni Sir Gerard doon is yung sa sirena. Yes. Tapos, so binanggit ko naman, yung may nafe-feel akong sobrang laki. Hindi siya ganun kabigat, since ko medium lang, pero hanggang dito lang siya. Oo. Okay. Parang city-wide yung laki niya. So alam mo, paano mo nalaman na ganun kabigat yung isang city? So, kaya ako nasasabing, alam ko lang na alam ko lang. Pero hindi mo siya ma-explain na ganun ba kabigat ang city? So, tapos nung nalaman ko nga, sinabi ni wala naman sa akin na takot. It's a new thing, pero meron din kasi akong faith or belief kahit papaano na kapag hindi mo sila hindi ka rin nila aanuhin. Parang normal lang sila, may hindi sila parang pure evil or pure good. Yes. Oo. So, normal. Parang okay lang. Oo. Pero, syempre, pag iniisipin mo, ay, may nakasabi. May nakasampa, Oo, parang gano'n. Pero in general, technically, yung takeaway mo doon is, andito lang sila. Oo. Pero may nafe-feel lang ako. Kasi alala ko nung dinidescribe yun ni Coach, ako parang, ano yun? Kasi parang na-feel niya sa shoulders niya, sabi niya, lapad. Malapad, Oo, sobrang lapad. Cities. Oo. Kasing laki ng city. Yun. So, ayun. So, yun ang parang takeaway ni Coach. So, ang next naman natin na, aalis na kasi meron pa siya. Si Miss Olivia. May TV guesting pa yata si Miss Olivia. Hindi, ikaw yung marami kang experience na nakakakita. Ayun nga, ano yung
takeaway mo? Kunyari, may magtanong sa'yo, Miss Olivia, or I'm sure meron ng ganun nangyari, tinanong ka, gusto ko magpa-open. Ano yung ma-advise mo sa taong ganun yung katanungan? Wag na. Sa totoo lang. Hindi, joke lang. Kasi for me, since bata ako, sobrang intense niya. So, parang growing up, feeling ko, nababaliw ako. Like, alam mo yun yung nilalayuan ka ng mga tao, feeling nila weird ka. So, way before, if I had the chance to close it, nagawa ko na siya. But ngayon na mas nag-mature, mas nag-mature. Ayun nga, parang ngayon, na-feel ko na okay na din. Kasi, yun nga, alam nga naman nagtataro ako. So, mas nakaka-help na din ako ng people. So, yung advice ko sa inyo, if gusto nyo talaga mag-open ng third eye, parang hindi nyo kasi pwede piliin yung mga things lang na gusto nyo makita. You will start from the lowest at the low talaga. If that means you will see, I don't know, like devil or whatsoever, makikita nyo talaga. And then, slowly kayo mag-a-ascend. So, ganun kasi talaga siya. Hindi mo siya pwedeng, okay, open natin. Sige, gusto ko lang makakita ng kapre. Tapos, okay, next day, gusto ko ng mga angels, gusto ko ng mga aliens, or mga good spirits lang. Hindi siya ganun. So, for me, pwede naman, pero kailangan nyo talagang maging ready, I would say. Kasi if hindi din kayo emotionally ready for it, malaki yung chance na maapektuhan din yung mental health nyo. Kasi, syempre, at the end of the day, tao lang din kayo. So, there's so many pros and cons. But if yung intention nyo naman is, for example, gusto nyo makakita kasi you also wanted to help others, other people, you wanted to connect with your family member, I think okay lang naman. Basta good yung intention. But if you're going to use it, wala lang. Gusto nyo lang mag-tap ng different entities. Hindi siya advisable. Kasi syempre, for me kasi, nagko-coexist lang din tayo with them eh. Kailangan yung respect nandun pa din. Kahit hindi natin sila nakikita. So kahit yung mga people na hindi sensitive, yun lang, parang respect. For me, ganun yung... Walang haba na sagot ko. Okay lang naman. Okay lang naman. Actually, yun ang the reason naman kung bakit namin ginawa to is para magkaroon rin tayo ng interaction. Kayo nandito ngayon, kung may questions kayo, i-on the spot ko sila. kung may questions kayo, feel free, dyan yung mic, huwag kayo mahiya. May bata kasi sa ilalim. Tapos kanina niya pa ako hinigit. So, I think... Sige. Kasama nila. Umiikot siya kanina dyan. Tapos parang humingi siya sa akin ng water. So gusto niya... I think siya yung naririnig mo kanina. Siya yung naririnig mo kanina. Bakit nga yung tenga ko karang Diba? And denial. Water? Sige. Ayun. So, meron ba sa inyo nakikita niyo yung bata? Oh, shy pa oh. Daming shy oh. Baka yung dala niya. Oo nga, kanina pa. Oo nga, kanina ka. Oh, ito. Umiikot na. Huwag na maingay. Wag na maingay. Okay. Ay, So, game. Kung may questions kayo tungkol sa mga pinapag-usapan, manunod lang talaga, papanoorin nyo lang kami. Ayan. Direct ako magtatanong sa amin. Ayan na. Ayaw niyo magtanong sa amin, kami magtatanong. Diba? So, ganito na lang. So, ilan sa inyo dito yung may nakakaramdam? Okay, ayaw mamin. Raise your hands Gusto niyo bang i-pinpoint pa namin isa-isa? Si Gax. Gax, Kel, talaga inutusan ko talaga. Gusto mo sila yung na-hot seat? Ay, hello po. When did you start experiencing? Bata pa lang naman, meron na. So, hindi ko lang siya... some part of inisip ko, baka imagination ko lang. Kasi I cannot verify it with anyone eh. So, hindi ko siya binibigyan ng concern rather since pag tinanong mo sa ibang tao, wala, i-ignored lang. So, nung
Ako na talaga yung nagdire-diretso. Kasi parang feeling ko redundant ka na dito. Ay, hindi. Ganyan, guys, pag ganito kaming pag halimbawa, for example, may guest si Direk, no? Yung bardagula namin nang hayayari sa pagpag. Kaya nagkaroon ng pagpag sessions. So technically, itong bardagula na, pag binabardagal ko na talaga sila, kasi pag masyado nang pa-serious yung usapan, parang nawawalan ako ng gana. So, binangbabarda ako. Okay, game. So, Gax, wait, first, saan mo nalaman ang paranormal? Where did you get to, parang paano ka na-introduce sa paranormal podcast? Camp Pastor. Kay? Camp Pastor. Ay, Camp Pastor Earl. Nasaan ba si Earl ngayon? Nasa sa pa rin? Oh, tapos, after nun, so, when you were starting to experience all of this, and this is something that's one of the reasons why ginawa namin yung chat room, yung Discord, and stuff like that. Where did you get your community? You mean? Like, yung community, like, kasi, I don't know, like, ewan ko sa kanila, pero for example, pag mayroon kang open na third eye, usually, pinagtatawanan ka ng mga tao. Diba? So, where did you get your community? Yung community na, ay, okay lang pala na nakakakita ako. May group ako sinalihan before. We did investigations before. Then, nag-disband kasi sila. So, yun. Malakas ka daw. Ano daw ang number mo? Sabi ni Joke lang. Meron rin. Ay, meron! Ah, si Liz. Nasaan na ba yun? Parang, ikaw, gusto mo magtrabaho? Kasi hindi ako yan dito. Kasi nagtatagano ka. Hindi. Pero yun nga, so, paikot natin. Kasi Sige. kung bardagulan na. Oo, huwag ka na Tinatanungin mahiya. nyo na kami. Pero yun nga, sir. So, ano yung, kumbaga, experience-wise, curious rin lang kami. Ano yung mga na-experience mo para maging interested sa ganitong topic? Kasi one of the most na nahihilig din ako sa mga horror movies. So ginagawa ko siya pampatulog. Okay. Tapos nakakatulog ako sa kanya. And then yung mga small, nung bata pa ako medyo nakakaramdam din kasi ako nung bata pa ako. So one of most na naalala ko pa ng almost grade 3, na nakakita ko ng white lady sa second floor ng classroom namin. Nasa labas siya lumulutang. Yun ang hindi ko makakalimutang experience ko. Okay. Maliit pa. Oo. Tapos itong tumanda ka na, may ganun ka pa rin. Medyo parang neglect ko na medyo parang ano na lang. Ini-ignore mo na lang. Ini-ignore ko na lang. Nakikurious na lang ako. Pero Oo. although na hindi na ako nakakita. Nakakaramdam na lang. Okay. Thank you. Actually, babalik ko, yung bago na tayo magbalik sa audience, babalik ko kay Liz. Sorry, may chismis pa kayo. Sige lang. Hindi, tatanong ko lang. Hindi, yung kwento mo doon sa bahay, sabi mo, eto na nga. Okay. Ayan na. Ready na. So, ito na nga. Ayan na. So, kakalipat lang namin dun sa bahay. So, yung bahay daw na yon may parang mga napoposes na mga yaya. So, akalain mo, bago ako pumunta dito, hindi naman na-possess yung yaya namin. Pero medyo, siguro na katatlong palit na kami ng all around. Since lumipat kami. Wala pa kaming 1 month. Anong bakit daw? Yung hindi ko alam, para silang biglang nababaliw. Like yung isa sinigawan ako, tapos yung isa nagsasalita mag-isa. Alam niyo, magko-comment ako eh. Tinatanong niya. Hindi, dude, kasi hindi. Siya yun. Girl, kilala kita. Nag-aladon Isa niya. lang po yun. Hindi, punyet. Ulag tayo. Wala tayo sa Zoom. Okay. So yun na nga. Basta nakatayo, nung una, parang, basta lagi siyang galit. Hanggang sa tumagal, para siyang nagkakaroon ng, nagsasalita siya mag-isa, palakad-lakad, gano'n, and all. Yung una ma lang. Okay, una pa lang. Tapos, so may isang gabi, parang magluluto ako. So tapos na ako magluto. Medyo mali yung ginawa niya. So pinagalitan ko siya. Pero hindi ako nagalit, hindi ako sumigaw. Pinagsabihan ko lang siya. Tapos, tapos biglang sabi ko, nakalimutan ko na pangalan niya. Basta Okay lang. yun. Diba? Nagtatrabaho na ka na, di alam mo pangalan? Sandali lang. Tapos, basta bigla siyang, sabi ko, pahain na, kakain na kami din. Sumatay lang siya doon.
Hindi siya gumagalaw. Tapos tinatawag ko siya, hindi siya gumagalaw. Bago, ano, yan. Tapos bigla siya lumingon sa akin. Yung akala parang tumatahol na aso, ganon. Oo. Tapos parang, wow, chill, girl. Tapos parang balik ako sa nanay ko. Ano ba? Tapos, hindi bumalik ako sa nanay ko. Sinabi ko, ma, ganyan. Tapos, hindi pinaalisan namin. So today, bago ako pumunta dito, yung yaya naman ng anak ko sabi, kasi walang tao sa amin. Yes. So sabi, ma'am, saan ka pupunta? Ganyan. Sabi ko, ay, may event ako. Ganyan. Sabi niya, kasi yung bago naming yaya na 1 week pa lang, may kutsilyo naman siya ngayon. Di ba? Gusto mo yan? May kutsilyo siya natutulog sa ilalim ng unan niya kasi baka daw pasukin siya doon. So parang kami, sino papasok sa'yo dito? Oo. Anong meron? Hindi ko alam. Doon kami mag-recording. Oo, bakit? Kaibigan pa talaga kita. Hindi, kasi feeling ko naman sa akin wala lang talaga siya. I mean, like, I see things pero I ignore. Tas, Wait, sorry. So may nakikita, ayun naman. So may nakikita ka na doon. Kasi nung una nag-usap tayo, sabi mo, pumunta ako. Ito magandang kwento to. Sabi niya, di ba sabi niya ayaw niya makakita. Tapos mamaya ko tinalaman namin, oo, middle of the night pumunta ako. Titesting ko talaga. Meron ba ako makikita? So wala ka nakita, sabi mo. narinig. Takbo ako eh. Ano narinig mo? Bakla, hingal ako. May hagdan. Tas, So may narinig ka, may dumadabog, gano'n. hindi ko na inalam kung ano yung direct. Siyempre, Oo. dilema. Oo. Bye. Di ba? Tapos, takbo na ako. Tapos yun, nung paglipat namin, okay naman. The normal na, familiar kasi yung energy. Okay. I can't explain it, pero familiar yung feeling. Nung mga, May nararamdaman na si Mami. Pasok! Ramdam kita, masakit ang ulo mo. So go. Kasi kanina pa, habang nagsasalita siya, parang nakakita ko ng foyer na merong wooden wall. May 2 silya. Hindi ko alam kung kanya yan or whoever dito sa inyo. So, medyo... Okay naman siya doon, Char. Siya. Okay naman siya doon, di ba? Oo. Baka Yes, naman Sam. future mo na yun, Liz. Yes, Sam? may binulong sa akin si Sam. Ano sabi? Sa mga nandito ngayon. Sa inyo, sa mga guest ngayon. Guesting kayo. Anong take nyo? Anong na intuitive take nyo sa hot seat Kayo ka? naman ang buburauting ko. Basahan niyo mo ko. Ay, meron. Ayan. So, yung mga yung Ayan mga na. natuto Hi, na magtaro ma'am. dyan, basahan. Ay, si Liz po. So, Cut po natin yon. Si Liz po yan. Okay, Liz game. po siya, si Liz. Si Marie. Ano po, Ma'am Liz? With regards to the entity on... Hindi po akong imam, di po Sorry. ako galang-galang. With the entity on your house kasi, it's somewhat... it happens a lot dun sa bahay na kinalakhan ko. So, what I think would lighten the situation is give the person or the entity a name. Kasi what we notice is we do have kasambahay din doon sa bahay namin. And whenever they have somewhat of a malicious intent, they're the ones who are usually affected by whatever it is. Sila yung hindi makatulog, sila yung mga aligaga, may nakikita. Ganyan, exactly. Yeah, Yung so- mga hindi natutulog, 2 weeks na siyang gising. Feeling ko Huwag mo naman pahirapan yung editing mamaya. Pinapatungan mo Ay, yung... sorry. Okay lang. Go lang, Marie. Sila yung, kasi when we were growing up, we never saw the feeling as a natural. Ako personally, I never knew that there was an entity per se at the house that I was growing up in until I actually transferred houses nung bumukod na ako sa parents ko. And then that's when I discovered na, lahat pala ng feelings that I had growing up, yung minsan feeling ko may nakatingin, yung minsan feeling mo may nawawalang bagay, minsan may nangungulit, minsan ganon. It's just at that house. Kasi I've been transferring apartments now for several years kasi nga for work and for walang ganong feeling. It's just at my parents' house. And then, when kasi my brother is very sensitive. Siya yung talagang images yung nakikita ko. I'm more of like auras on people. So,
what I noticed with regards to like, especially places with big trees, old houses, they really have energies there, unexplainable energies that consider the place more of a home than we do. Especially if they don't see us as a threat, and then they see us as people who would treat it like a home as they do. They take care of us. They actually bless us. They guide us, and then they actually lead people that are bad away from us. Kasi what I notice is, whenever I bring people, friends of mine, barkadas, I bring them to the house, welcome naman sila. You give them all the care. Pakainin mo, but they don't feel assured. Kahit wala namang dapat ikatakot, di naman nakakatakot yung bahay namin. Wala namang anything. Welcoming yung bahay mo, maliwanag, kompleto sa ilaw, maingay. Minsan nagbibideo kayo, pero they can never feel at ease. Kasi nga, there are energies that are older than us. Probably they're several decades, years, that's built on that place. And we also contribute to that energies also. So as we're living there, we're also building onto that energy, that love on that specific area. Kaya mas lumalakas, mas tumitibay. Yan lang po. Thank you. Thank you, Marie. So makikita natin yung differences in perspective, you know. Oo, kasi nakita natin grounded yung kay Marie. Tapos kay Liz, nakita natin yung fear, tsaka yung anger. Joke lang. Hindi, joke lang, So may Liz. ginawa kasi ako. Ayan na. Patapusin nyo kasi Oh, di ba? Hindi pa oh, tapos. ito na. Sige na. Kasi bago kami umalis, like the night, Bago mo umalis sa lumang dun sa bahay. old house, Okay. like before leaving, sabi ko dun sa mga nandun sa bahay namin, if you want to go with us, you are welcome as long as you don't disturb the spirits there. But if you want to go with us, you will always be welcome. You can always watch over us. So I feel like they went with us. Okay. Tapos parang, So familiar, kaya familiar energy. feeling ko kaya familiar. Pero nandun pa rin yung unfamiliar. Oo. So, punta tayo sa bahay. Introduce yung dalawang group. Introduce mo raw kasi, please, kailangan introduce mo raw yung hinatak mo sa luma Correct. sa bago. Kasi nga, magkakaroon ng conflict. Kasi kanila Hindi ba, nila mga bahay nila yun, tapos hinatak mo yung hindi naman taga doon. Territorial kasi sila. Para ako nanonood ng tennis match dito. Ganun. So Liz, alam mo na. Pagpunta namin, papakilala ni JM. Okay. Si JM taga-kausap. Hindi, kasi parang, naalala ko yung sinabi nyo dati na parang sobrang okay yung bantay dun sa old house. O syempre, yain ko mamaya. Pero yun yung kumakatok ng middle of the night sa'yo. Okay lang. Okay. Katok all you want. Okay. Basta, oo. Pero yun nga, so balik ko sa audience. Kayo ba, intuitively, ano yung nafe-feel nyo doon? Or kung meron kayong images kayo doon dumating sa inyo? Or anything? Meron ba? Pwede kayo mag-raise hands. Huwag kayo mahiya. Walang camera, hindi kayo nakikita. Nako, grabe, natuturo na kayo. May feeling. Ayan na. Anong meron? Bakit ako? Wala naman pa akong nagpa-flash na image habang nagkikwento siya. More on, iniisip ko lang if ano yung itsura ng bahay nila or kung anong tawag dito. Ano yung entity or ano nangyayari. Pero going back nun sa sinabi nila, feeling ko ano rin naman kasi parang agree ako nun sa guide siya ng bahay. So, yung common rin yung common rin yung kwento na kapag nagdadala ka ng mga tao dun sa bahay na hindi welcome dahil may masamang intention. Usually, buti nakakapasok sila kasi yung iba hindi nakakapasok talaga. Either sasakit agad yung ulo, ganun. So the fact na, siguro sila lang yung target kasi, baka agree rin ako sa sinabi ni ate na baka may masamang silang intention or hindi sila ganun kabuti
for that house. Ramen ang pangalan. Ramen po. Si Ramen yan. Ramesh, si Ramen yan. Pero, Liz, nag-nod ka dun sa sinabi mo sumasakit sa ulo. So, meron yan mga tao na ganun. Papunta sa inyo. Merong, as in yung gardener namin na parang 10 years na namin gardener, di na bumalik. Ayaw na niyang bumalik sa amin. Si Garden? Si Mang... Yung... Hindi, siya yung nag-garden dun sa village. Marami siyang... Racket doon. Oo. Usually ayaw na kasi niyang- to para maka extra income kinukuhan. Oo, ganun. So parang weekly or twice a week, ganun. Tapos hindi na siya bumalik. Sinabi niya bakit? Ang dami niya lang excuse. Masakit yung ulo, ganyan. Araw-araw na namin siyang sinusundo. talaga? Araw-araw, iba-iba yung excuse niya. O, nagrarason na lang. Tsaka least yung bunganga mo daw ayaw nila. Ang ingay mo daw kasi. Feeling ko rin, narindi siya. Yun, totoo. Olivia, ikaw tatanungin ko. Parang meron kang na ayaw mo lang sabihin pa eh. Ayaw mo sabihin? Wait. Ay, sorry. Ay, hindi. Parang kanina, nung kukwento si Liz. Si Liz, nagkukwento kanina. May mga certain parts ng body ko na sumasakit. Like, for example, yung sa may right leg ko, tapos dito sa may likod. So, Uy, ngayon na nga lang nag-ambag. Makinig ka naman. Massage lang. Ay, okay. Ayan nga, parang hindi ko alam, Aling Sho, can you confirm? Hindi ko ayan, katulad ngayon, sumasakit ulit. So, hindi ko alam if related siya doon. Kasi, na-feel ko yung mga different parts ng body ko na may pain ngayon. While Liz was discussing about the ghost doon sa bahay. Aling Jo, help. Opo. Hindi kasi hindi ko alam. Kasi nung dinescribe, parang may nakikita akong matandang babae kanina. Calm naman. Yes. Andun lang siya, calm siya, pero parang, baka nga naiingayan sa'yo. Ang ingay mo yata eh. Meron akong meron parang dumadating na message sa akin. Kasi, I think for the ghost, maybe, kasi siya eh. Spirit siya, yeah, hindi siya hindi siya entity, sorry. Ayun yun. Spirit Ay, siya. sorry. Yan, yung spirit. Baka kasi siya, tawag dito, like, mahigpit din talaga siya nung buhay siya. It could be. Could be an old Yeah. person na, alam mo, yung mga boomer, silent generation na. Yeah. Ganon. Ganon yung nafe-feel ko. Oo, silent generation na alam mo yun, pag pumasok ka ng bahay, psst, magubad ka ng tsinelas o kaya yung mga ganon. Kasi, di ba, parang ang tina-target lang is yung mga mga helpers nyo. So, it could be na Di ba yung mga maybe, silent generation nun, medyo sa helpers. baka hindi nila baka hindi niya nagugustuhan yung ginagawa, yung way of doing things. Ano naman yan? Alam mo nga, ayoko na magambag. Bakit? Si coach na papasama mo, nadadala mo nadadala mo. I think just to give a background sa mga nakikinig, usually kasi kapag nagre-record and nandun kami sa backstage, nagkikichikahan kami habang nagre-record si Direk. So, yun yung sinasabi na ito yung recording, yun yung chat room. Hindi kasi baka naka-culture shock din sila di ba? Sa the way namin mag-recording. Especially pag bardagulan, lalo na si Sam. Mas garapal kasi si Sam. Kumpara kay Liz. Ang nakakatawa, ganyan din yung itsura nyo pag nakikinig kayo sa amin. Ganyan din ba? Sa akin yun yung Babe, most of the time, away ko dito. Okay. Yung pala most of the itsura time, nila. nasa CR yung mga yan. Hindi tatanong mo kung ano itsura nila. Kasi like, for example ako, like, I don't know about you guys. You can join in the conversation. When I first listened to the paranormal, nagtatrabaho pa ako noon eh. So, white
white noise ko siya. Well, technically brown, pero yun. So, yun yung pinakikinggan ko lang talaga. Ano yung, literal, what were you doing when you are listening to the podcast? Tanong natin kay Ate Pink na nakasalamin. Habang nag-work din. Siya yung background ko talaga. As in, palagi. Yan. Sinong natutulog? Patulog na. Sinong patulog na? Patay yan. Sinong patulog na? Tapos makikinig lang. Sorry Gusto ko lang malaman. Bakit? Oo, meron dyan. Ako, isa ako doon. Nakikinig ako, tas patulog na ako. So, technically, views ka lang. Nagtag views. Si Sir, yung katabi ni Biker Mama, display lang tayo din dito? Ba't ako? Ano bang tanong? Yan. Active listening. Hindi ka pwede sa call center at... Ganyan din yung ginagawa niya pag nakikinig. So ano yung ginagawa mo while you're listening to the podcast? Usually pag nakikinig ako, nagdadrive lang din ako eh. Ay, mayaman. Katulad ni Liz. Pa-drive around. Oo. So how were you introduced to the podcast? Meron po akong friend na nagsasend ng link ng ganyan. Send. Hindi na papaaw. Ay, ating Be-live tayo. Hindi kami nasa Spotify. Charot, kita ko kayo. Kita ko ginagawa. Ikaw, what are you guys doing? Ano yung ginagawa niyo pag nakikinig kayo? Nag-work po. Habang nag-work, nakikinig. Tapos matatawa bigla. Tapos yung katabi ko, anong pinapakinggan mo? Paranormal. Ba't ka tumatawa? Ikaw ate, wala kang kuya ka, hindi pa pa. Same din po. While working, it's sa bahay naman po while cooking and washing clothes. Same, very same. Ganun din ako pag habang nagluluto ako. Yun lang. Kasi napapakalma. True. Ay, so may ilang minutes tayo. Pero game, alam mo yun, sa totoo lang, kaya rin naman namin kayo invite pumunta is so you can interact with us. Yun nga, sabi nga ni Liz, ganyan kayo makinig sa amin, nakakaroon lang kayo. Okay lang, magkwento kayo or ano Direct ba may naman? question lang sa kanila. Ay, Ano? may question. Sige. Question lang po. Sa inyong Ayun. lahat. Sino gusto sumagot? Kasi, ang magkamali, pipingutin ko. Hindi, joke lang. Yun lang. Parang ano yung pagkakaiba ng podcast ng paranormal sa iba? Which is, aminin man natin, hindi ganun nakakatakot yung mga ini-interview ni Direk di ba? So, ano yung nagtutulak sa inyo? Ikaw, hindi kami natakot sa'yo. Sure ka na? Sa akin mo talaga tinatanong, Ay, Liz. may magandang kwento dyan. Pagpasok. Kasi ito trivia pa. Bago nyo sagutin to Trivia, ngayon lang technically nagkasama face-to-face si Charm. At ang adopted Charm. May adopted Charm dyan eh. So ngayon lang sila nagkasama-sama. So technically si Liz tsaka si Olivia, hindi pa nila na-meet si JM in person. Tapos pagpasok ni Olivia, nung nakita niya si JM, Ano sabi mo? Ano sabi mo? Sorry. Hindi, pagpasok ko talaga, alam mo yung energy niya. Sabi ko, shit, si JM to. Alam mo yung nakatalikod pa lang. Siyempre, hindi ko naman siya nakikita pa. Tapos laging patay yung camera niya kapag kami, Zoom. Walang ilaw, walang internet, nagka-cut. Ay, sorry, napasobra. Sorry. Hindi kanina pa siya eh. Gagante lang ako. Bakla, buti nga ganyan. Nung first time ko siya nakausap, di dalawa lang kami. Pinakilala ko ni Direk, di ba? Sabi, sige, papakausap kita. Sige. Zoom kami. Aba, pwede ba magmura? Sige. Sige. Aba, si Gago. Pag camera on, shoot anino. May pulang ilaw. Sabi ko, punyeta ka, Zoom ko si Satanas. Ano ba itong pinasok mo? Pero honestly, JM, sa podcast, ang ganda ng boses mo, Baba modulated. Dati po akong singer. Sample. Hindi, horror lang. Singer, horror. Pero yung pagkakita mo kanina,
pwede ko bang ikwento sa mga guests natin ang last interaction natin? Please, babasahin ko sa messenger or kukwento ko na lang. Pumili ka. Maganda to, guys. Sige na, Very interesting. Alam mo pa to, Sam? babalik, Hindi ko alam. alam niyo yun, babalik pa rin kasi sa kanya yun. Hindi ko alam. Ay, nabasa ko na. Gusto niyo ba? Siya to, mabasa na din naman eh. Send sa GC. Guys, may resibo ako. Teka lang. Wait, in-friend mo ba ako? Or ano? Wait lang. Ba't wala ka dito? Oh my God, wala ka nga. Binlock mo ba ako? Block. Ay, alam mo ba? Ang binablock ko lang yung mga walang kwentang tao. Okay. Sorry. Hindi siya yan. Sino to? Okay, Hindi pa game. sila sigurado, Never mind. Sayang oras. So, okay. Sayang Kwento ko na oras. lang. Okay, game. So, chinat niya po ako ng... Siguro mga gabi yun. When I say gabi, mga 9, ganun. Tapos sabi niya sa akin, may paparead ako sa'yo. Tapos ang intense ng energy niya. Kahit ano lang yun ha, chat lang yun. So ako naman, panic, kinuha ko yung cards ko. Anong i-read natin? Sino yung kumuha ng sinampay ko? Pwede ba magmura? Tapos minumura niya. Sabi niya, punyeta talaga yan. Yung pag nahanap ko yun, sabi ko, okay ka lang? Pinapahanap mo sa akin. Sabi ko, hindi ko kayang hanapin yung kumuha ng sinampay mo. Sabi niya, hindi. Nung last week pa yan. Basta galit na galit siya. Tapos, after nun, hindi niya na ako kinausap. Ang dami kong chat. As in, sabi ko, okay ka lang ba? And that was 2021 ata or 2022. Diba? Tapos kanina, pagkakita ko sa kanya, hi, ganyan. Tapos wala, buong araw inasar niya lang ako. Yun lang. So, yun yung interaction namin. Masaya naman. Nahanap mo ba yung sinampay mo? Hindi. Girl, paano ko naman ano yun sa tarot? Oh, guys, kayo yung mga natuto ng tarot today. Paano? Sino kumuha na sinampay ko? Pag lumabas yung dasan, anong i-explain mo dun, di ba? O, di ba? Kakape ko May isa pa yan. May history yan. Bakit gano'n? At talaga nag-history ka pa? O sige, go. Kailangan ko na explanation. That was 4 years ago. Go. Ito na. Di mo ako nireplyan eh. Wala siyang ebidensya kung meron. Ay, may load ka na? Sorry, naka-unmute ako. Naka-FB10, huwag kang ano dyan. Hindi, kanina may pinapakita yan. Wala namang load yung picture. O sige na, go. Go. Tanggapin ko na yan. Free data. Alam niyo na kung gaano kataas yung galit. Guys, ganito lang kami mag-usap-usap ha. Pero the reason why ganito kami mag-usap is halos kami pare-pareho na oo, medyo may sensitivity, mayroong graphic views, may mga malulungkot na story behind yung mga horror story namin. Kung yun lang nang yun ang mag-focus kami, tatanda kaming madali. Oo, kailangan namin na paikutin yung comedy. Kung hindi, kasi one thing na a sensitive will never tell you is that pag nakakasalubong kami ng spirit, dala namin yung emotions nila hanggang bahay. Hindi, we don't just, okay, tapos ka na. Talagang dadali namin siya sa bahay. So that's the reason why, pag nagkakwentuhan kami, yan, ganito, kailangan ganito. Kasi kung hindi, siguro depression ang pag-uusapan natin sa susunod. Ganun. Malamang lahat nakahang na sa ano. Yung tanong din. Ito tanong ko. Ngayon, kamusta ka naman, Coach? Actually, nagbabalak ako pumunta sa audience. Doon na lang ako upo. Uy, Coach, andyan ka pala. Hi. Kala ko umalis ka na. Na-shy pa si Oy, Coach. teka lang. Kulang tayo. Si Jerjer. Wala. Wala nga. Nasa ano. So, again, para sa mga old school listeners, may nakakasama kami palagi sa call, si JJ. Hindi pa namin nakita yon in person. Ever. In-invite ko na naman siya dito. Sabi niya, sige, direct, tignan ko. Nasa ako eh. So, yun. Meron kaming friend na hindi namin alam kung buhay siya o hindi. Kaya siya. Uy, hindi buhay yun. Nakapagpadala yun ng ganun.
Nagpadala Noong ng McDo. pandemya, nagpadala ng McDo with... Nagpakain yun si Ah, TS. totoo niya. Nagpakain. Nagkita rin tayo. Nag-ambag siya ng Starbucks natin. Starbucks ko. Oo. Ay, oo nga, tama. Diba? Nagbigay siya Starbucks. Oo, Rothaway. So, totoo siya. Ano, sana kasi magambag siya. Venue lang. Sabi Oo. mo, venue lang, Jojo. Wala, talagang ganun. Pero ayun, so kailangan natin mag-wrap up. Maraming salamat sa lahat ng pumunta. Maraming salamat sa mga past guests na pumunta and tsaka sa mga vendors. Maraming salamat sa team. Nakakataba talaga ng puso na nandito kayo and nag-support kayo sa first event, grand event na podcast. And I'm very thankful to everyone na nag-take ng time to come here and participate in our event. So, maraming salamat. So, thank you. Salamat sa pagpunta, everyone. Maraming salamat ulit sa lahat ng nag-support, pumunta at nagsalita sa ating panel. Thank you. Sam, JM, Liz, Pray, Olivia, ang ating co-organizer na si JP, ang ating speakers na si Coach John, si Aling Jojo. Salamat syempre din sa mga pumunta, sa mga nag-support. Talaga, paulit-ulit ako pero maraming salamat. Medyo madami kayo at baka maling code name ang mabigay ko sa inyo. Pero kilala nyo na kung sino kayo. Nagkausap naman tayo sa event. So thank you sa participants rin ng ating speaker series. Lahat ng pumunta para mag-participate sa workshop ni Aling Jojo at ni Coach John. Yung meron nga doon sa group na yun. Sila daw ang bagong charmed ones. Nabuo sila doon. So, hindi ko na kayo mapangalanan for online privacy. Pero, ayan. Thank you. Hindi ko alam kung nasa na kayo ngayon. Hindi kayo nag-update kung anong adventures ang pinaggagawa. Pero yun. Ang sure lang mabanggit ko sa mga nandun na nag-support. Sila Biker Mama. Thank you. Thank you. Si Aki. Thank you rin. Thank you for the support. Thank you rin sa mga nag-participate sa panel natin. Nung i-back to you ni Sam yung audience na nakikinig. Ayan, salamat kila Gax, Boy Kulot, Marie ng Fiber Fairy, isa sa mga may booth doon. Si Ramen, ayan ang pagsalita rin. At si Joms at si Chen na bumiyahe pa. Maraming salamat. So kung hindi nyo kilala si Chen, isa rin siya sa mga past guest natin. Hindi ko alam kung lumabas na episode niya noon or nag-record na kami pero ayun, nakapunta siya. Salamat sa biyahe, Joms at Chen. Kung di nyo kilala ang mga pangalan na sinabi ko, tamang-tama yan. At rason yan para makinig na sa podcast mula sa simula. Gaya ng sabi ko, episode 9 pa lang nakausap ko na si GM. So all in all, may mga 50 plus hours kang dapat pakinggan na medyo mga connected stories. At marinig nyo yung mga backstory nila. Kasi bawat isa sa kanila, may kanya-kanyang kwento yan. And yun lang, nagkakasama pag ganito, nagkakagaguhan. Nilalagay ko sa link ng show notes yung mga episode nila. Madami-daming links ito. Yung Charmed Ones, may sariling playlist yan. Si Olivia, I think meron din playlist yung mga siya tsaka pamilya niya. Si JP, may mga 10 plus hours ka mapapakinggan at kila Aling Jojo. Meron din kami mga Culture Live episodes sa YouTube lang na andon pinag-usapan namin days leading up to the event or weeks leading up to the event. So baka gusto nyo rin pakinggan yan. Links nun, nasa show notes. Pakinggan nyo lang. Plug na rin natin yung ginagawa ni Olivia, aka Pray. Ngayon, meron siyang After Dark videos sa Facebook kung saan nagbabasa siya ng mga user-submitted stories din. Baka gusto nyo check out yon yung submission form para mabasa niya yung kwento nyo. Nilalagay ko sa show notes yung submission form niya. Gusto nyo mag-share doon. Shorter series yon. Meron siyang nilulutong iba na long form. Ayan, excited ako kung matuloy yun. Kung anong gawin niya doon. So, abangan na lang natin yun. Gaya nga ng sabi ni, JM, sana mahanap mo yung sinampay mo. If meron kayong madadagdag sa nasabing pros and cons ng pagkakaroon ng third eye, meron kayong ma-share. Pwede nyo share or email sa akin sa paranormalsph@gmail.com. May malaking chance na first-time listener ka sa podcast dahil sa title na episode, na-realize ko lang. So welcome sa Paranormal Podcast. Ang podcast ay koleksyon ng first-hand experiences ng mga tao sa mundo ng paranormal. Halo-halo ang experience na yan. Mayroong mumu, mayroong elemento, may anghel, may mga batibat, may mga alien, at iba pa. Karamihan ng episode ay connected. Kung tignan mo ang show notes, parang OA na ang pagka-connected na.
ng mga episodes. Ang daming overlapping episodes. Ang daming times na nagsama-sama yung iba-ibang guests into one episode. So, baka gusto nyo check yun. So, kung first timer ka, yun nga, suggestion ko, pakinggan nyo yung episodes chronologically. Alam ko, ayaw ng iba, baka sabihin na, ay, boring to. Pero ang daming context kasi nawawala kung, again, hindi nyo pakinggan. Pero kung wala kang pakialam, go lang. Kanyang-kanyang trip yan. Pero yun, kung magsa-start ka sa episode 1, makikilala mo yung mga nagsalita dito sa episode na to, maririnig mo yung backstory nila, yung ongoing story nila, kung meron pa man ngayon, at yung love story ng iba. So, ang link ng episode 1 ay nasa show notes. So, click nyo naman yan. Para naman di ka ma-left out sa mga new episodes na lalabas, mag-like and subscribe ka na sa podcast. Meron new episodes every Thursday, 1:37 p.m. sa YouTube, and 5 days after sa Spotify, 7 p.m. naman on Tuesdays. You can find the podcast on YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Twitter X, Instagram, Threads, and TikTok. Neneng! May konting time tayo ngayon magbasa ng isang comment. Medyo interesting yung nakwento niya. Ito ay galing kay Keen Observer OXO. Sabi niya, enter ko lang po yung experience ko regarding parallel universe or glitch dito sa mundo. Sabi niya, I was driving along Commonwealth Avenue. Then suddenly I found myself driving in Tramo, Pasay, papuntang airport. So nasa Commonwealth siya, biglang nasa Tramo, Pasay na siya, papunta na sa airport. I was confused and scared, thinking how the hell did I get there? Bumaba pa nga ako ng kotse, trying to ponder what happened. When I went back to my car to drive pabalik to where I should be, and as I reached for my water bottle sa floor ng passenger side, pagtingin ko sa road, Commonwealth Avenue na ulit. Okay. So, again, recap ko lang yun. Aabutin niya pa lang yung water bottle niya, bumalik na siya sa Commonwealth. So, balik tayo sa sabi niya, that freaked me out and it sent chills down my spine. Bumaba ako ulit ng car para obserbahan kung ano nangyari sa akin. Trying to process if my mind was playing tricks on me or to check kung ako pa ba yun or something. That experience will stay with me forever. Kapag naalala ko, kinikilabutan pa rin ako. So tinanong ko next, sabi ko, nangyari ba ulit? Or one time lang talaga? Kasi minsan yung ibang ganyan, may multiple experiences sila. Sabi niya, once lang po sir. I kept the story to myself. Baka sabihin nila praning ako. Until now, I am seeking for answers. Ako rin, hindi ko na. I am seeking for the same answers as you are. Keen Observer, OXO. Ano kaya yan? Grabe, ano kaya yan? So, kumbaga, parang short scale version siya nung nangyari sa Spanish Spanish soldier, kung maalala niyo sa episode ni Camp Master Earl yun eh. Yung time ng occupation ng Spain, may Spanish officer na nag-teleport from here, napunta siya sa Spain. Parang ganun. Tama ba? Spain ba? Or basta sa ibang part ng Europe. So, parang ganun din nangyari pero shorter scale. So, again, I'm sure itatanong sa'yo, Keen Observer, ang tatanong sa'yo ng mga tao, nakainom ka ba nung gabing yun? Itatanong ko rin yun. Ikaw na bahala sumagot kung hindi. Pero di ba, just to rule out na hindi siya intoxication, na disorient ka lang ba, na nasa tramo ka, di ba? Again, yan. Keen Observer, kung nakikinig ka, ikaw na bahala mag-comment pa or hindi. Okay, so one comment lang muna tayo sa mga ganyan kasi may madaming ganap this week. Before lang tayo matapos, kailangan natin magpasalamat at mag-shoutout sa ating Paranormal Patreons and YouTube members. Maraming salamat April, Arian, Biker Mama, Z, The Count of Monte Cristo, J3, Laura, Gracie, Yad, Dreamcatcher, Hotaru, Mark, John, Jan, JRS, Des Anony Famous, Solana Moon, Mary Grace, Leia J, Chris, Joe, Erica, Jella, Aimee, Ready, Set, Jervy, Nakamura, Gray Creek 676, Rexon 1231, JX LLXCX, Isa, Nuna, Catscat, Joysan, Freeland, Queen, HS, Pusang Ina Nyo, Kathy, Liam, S. Forshan, Dreamcatcher, Jack Nika 12, Denre 4753, Skull Walker, at sa ating mga new YouTube members rin gaya ni Chris B7065, Ayo Boy 4292, Solrith-00, Arky Jr., Savior 62444, Princess G6324, Gabriel Castro 8168, Bea Samoza 4203, Kickers 878129, MJR 0319, KDL76-R2S,
Maru Benitez 3690, JRAF 8, Just 4Y, Merivic Calcabin, Kathy Regidor Banda 1627. Ayan, pasensya na. Natatagalan ako sa mga gap na may mga numbers. Mahina tayo sa math. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong support. Meron nag-comment recently, nabasa ko, sabi sa akin, ay, may pa-membership na. Unsubscribe na ako. May free will ka, unsubscribe ka lang kung gusto mo. Pero sa akin, yung mga members-only videos na lumalabas ay early access ng mga members yan. So minsan, pag natapos ko na edit yung video, may access yung members na ma-view yung video ahead of time. Eventually, it will come out on YouTube as well. Wala tayong member-specific video as of now. Pero yun, for those na nagtatanong, ba't ay may members only na videos? Hindi. Early access yun for now. Early access yun for the YouTube members. Eventually, baka magkaroon tayo yung mga smaller videos siguro just for YouTube members. Pero right now, yung long-form videos natin, always, yung episodes natin will always come out for all. Nakalibre yan. Yun lang, binibigyan natin early access ang ating mga YouTube members. So kung gusto mo mapanood agad, pwede ka mag-YouTube member. Pero just to specify, merong tier lang sa YouTube members. So 3 tiers yon. Either shout out, tapos may yung dalawa may add-ons. Yung dalawang may add-ons, basta yung second and third, yun yung may early access to the episodes. Okay? So abangan nyo na lang or basahin nyo yung details bago kayo mag-members. Kasi baka feel nyo, pag nag-access, yung first tier, ma-access nyo na, sorry, hindi ganun. Same lang sa Patreon. Ganun rin naman ang ginawa ko sa Patreon. So yun, kung makakaintay kayo, intayin nyo na lang. Walang problema naman. It's just for people who want to support and want to get something in return for early access or joining the calls. Ayan, pwede yan sa YouTube membership. Sa mga YouTube members pala na pagpag-peeps at hindi nyo pa ako ni-email, email nyo ako para masama ko kayo sa mailing list para makasama kayo sa calls. So sa pagpag-peeps na YouTube members, email nyo ako para ma-add ko kayo sa list. Kasi right now, wala akong access to your emails. And natry ko, sige, share ko sa YouTube members yung links as of now. Pero may automated system kasi ako pag gano'n. So sana ma-email nyo sa akin. Anyway, kung hindi naman, kayo bahala. Okay. So yan. May ibang paraan para mag-support sa podcast. Kung may kilala kang may third eye experiences na gusto mag-share sa podcast, pwede yan. Sabihin mo, email mo sa paranormalsph@gmail.com at kwento mo yung ibang experiences mo sa bundok or sa ganyan. Okay? The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng support sa podcast event. Maraming salamat sa mga nakikinig. At syempre, maraming salamat sa universe sa mga binibigay niya sa ating lahat. Please stay safe. Hello peeps! Ayan, may add-on lang ako sa ating LL portion na connected sa ating episode. Doon naman tayo sa kabilang spectrum ng pros and cons ng pagkakaroon ng third eye. Paano naman kung gusto mong isara ang iyong third eye? So, meron din naman kasi ilang taong nagme-message sa akin or nag-email na paano ko isasara? Okay? Isa sa mga binibigay ko na example, itong nakwento sa akin ni Antoinette. Si Antoinette yung host ng podcast na Grimcast Manila. So sa episode 145, i-share ko dito yung sinabi niya, in-explain niya kung paano niya, feeling niya, paano niya na-close yung kanyang third eye. So pakinggan natin to. Diba as a kid, I told you that I was into, like witchy stuff, vampires, ghost stories. Yeah. Pero sobrang scaredy cat talaga ako. So at one point, I'm gonna say maybe early teens, I actually did this thing. And I didn't pick it up from anywhere. I just thought, hey, why not? So I visualized there being an eye in the middle of my forehead. Okay. And I visualized myself closing it.
just as in visualizing myself slowly closing it shut. Na parang ang bigat niya. Tapos parang pag shut niya, I pictured myself like sewing it shut, putting boards on it, like shutting it down. And ever since then, it's really only been like the heebie-jeebies. Okay. So kaya itong nire-recommend ko sa tao kasi based kay Antoinette, gumagana. Gumagana sa kanya to. Nakakaramdam pa rin siya, pero hindi na siya nakakakita. So, yung intention mo na hindi makakita ay enough para ito yung magkakatotoo. Again, this is based on her experience. So, nasa sa iyan kung gagana sa iyan o hindi. Kung papaniwalaan mo hindi. Pero napabasa rin ako, syempre, ano ba yung beliefs at practices dito sa Pilipinas? Compared sa view nila sa Western world. Sa Western world kasi syempre medyo iba yan kasi again, iba yung kanilang lens sa bagay na to. So, ang paniwala sa atin, may iba-ibang klaseng rason kung bakit may mga nakikita ang tao. Again, this is based on guests, stuff I've read about Philippines lang. Okay? Minsan, sabi nila, nakakakita ang tao dahil may nagpaparamdam o nagpapakita intentionally. Minsan, baka may sakit lang, kaya nakakakita. O kagaya ng ibang guest natin, sadyang bata pa lang sila, bukas na talaga yung kanilang third eye in terms of seeing. Okay? So, kaya natin bini-breakdown yan dahil may iba't ibang paraan or approach para isara or itigil yung sight, kumbaga, or third eye nga. Kadalasan ang unang step na ginagawa nila is itatawas nila yan. Da-diagnose muna nila. Bakit kaya nakakakita itong taong to? Pagkatapos nitong diagnosis, dun na lang sila mag-next steps. Ano bang ideal solution? So isa sa mga naririnig ko palagi ay yung paggamit ng anting-anting. Siyempre hindi yun yung term na ginagamit nila pero ang pagkaintindi ko doon parang anting-anting yun. Madidinig nyo yan kung isa-isahin mo yung podcast episodes. Madami sa mga nag-share, nabibigyan sila ng parang maliit na pouch. Kadalasan pula. Pero usually pouch yan na kung ano-ano yung laman, tapos nakapardible or naka-safety pin dun sa taong o batang nakakakita, di ba? Tapos hindi dapat tanggalin yun. Kahit, syempre pag maliligo, tinatanggal. Pero ideally, hindi tinatanggal sa on your body pag lumalabas ka ng bahay. So may iba-ibang laman yan. May mga papel na may orasyon, may mga agimat, may mga oil, may mga bato, iba-iba. Depende yan sa gumagawa. Kung sinong gumawa nung kumbaga pouch na yun. At sa mga kwento ng iba, gumagana ito at hindi na sila nakakakita. Sa iba naman, may orasyon or parang prayer na incantation. Gamit yung mga libreta ng manggagamot. May mga orasyon sila para hindi ka na makakita. Of course, meron na yung orasyon para makakita ka, di ba? Pero based sa mga nabasa ko, nire-recite nilang orasyon habang nakahawak sa forehead ng tao. Yung sinasabi nilang pwesto ng third eye. Diba? In between the eyes, sa forehead. At gaya nung kay Antoinette, doon niya nini-imagine na tinatakpan niya yung third eye niya. Diba? Sa mga traditional or indigenous naman na process, gagawin nila yung tuob. Or parang herbal steam bath, na parang smoke ritual. Narinig ko na yan from some guests or past guests, gaya ni EJ, shout out. Minsan yung tao, sabi nila, nakabalot sa blanket, nakaupo, tapos nakalagay yung ulo malapit sa mainit na pot na may steam. So pre-colonial times, may mga nilalagas yung mga babaylan na ugat, tapos pinangliligo pa nila yun para dun sa mga nakakakita. Mas detailed pa lang yung descriptions niyan. Hindi ako nagpunta sa mga lugar na yun para alamin. Nabasa ko lang to. So kung gusto nyong alamin yan, again, maybe do more research on it or talk to indigenous practitioners about this. Hindi ako magmamarunong tungkol dyan. At syempre, ang kadalasan rin nating naririnig is yung spirit communication. Kung saan kinakausap ng manggagamot or ng albularyo, ng babaylan, yung mga spirit na gumagambala at nagde-negotiate sila. Bakit mo ba ginugulo tong tao? Bakit ba apektado tong taong to? Minsan merong atang or may offering na binibigay para ma-appease or mapakalma lang yung situation, yung apektadong spirit. If maalala nyo yung nasabi ng ESP, nila Miko at nila Aki sa ESP, Esoteric Society of the Philippines episode, most of the time,
meron lang miscommunication. Minsan may minor disagreement lang kaya nangyayaring ganito. Kaya ginagawa nila yung, again, it's some sort of spirit of communication that they do just to mediate kung ano ba nangyayari. So, itong last example ko naman, madalas ito naririnig ko talaga sa mga pinaniniwalaan ng mga Pilipino na nakakakita. Kasi may spirit na nag-attempt makipag-communicate or nanggagambala. Kasi may nagambala rin sila. Minsan ganon. Minsan sadyang merong mapanlin lang rin na spirit. Okay, ang last example ko na, dahil nasa Pilipinas tayo at maraming Katoliko dito, paano ang approach ng Catholic Church sa third eye? Okay. Itong sasabihin ko ay based sa isang scribed na document na ginugal ko. Mas maganda kung galing sa pare, ang source natin, yes. Pero sa ngayon, ayaw ko kusapin ng mga pare. Ito muna source natin. Pag kinausap na tayo, itatanong ko yan for sure. Pero wala pang pumapayag, so ito na muna source natin. Hopefully, ayan, pag may makausap tayo, ma-explain to sa atin na mas maayos. Pero, okay. So nabasa ko. Ang pananaw ng Catholic Church kasi, pag nag-dabble ka sa mga occult practice or hidden practice, ini-invite mo na may mangyari sa iyong kababalaghan. Kumbaga, ginusto mo yan. Pinasok mo yan, ginusto mo yan. Yun ang kanilang approach. Kasama na doon yung pagbubukas ng third eye. Pag nag-dabble ka sa mga esoteric or occult practices. So sa spiritual lens ng RCC, ang rason kung bakit ka nakakakita ay dahil may ginawa kang kababalaghan. So para mawala ang kababalaghan, kailangan ka i-cleanse. Okay? Ang first step supposedly ng Catholic Church ay yung preparatory rite na may confession and may protection prayers. So ang next step naman is explicit renunciation na dapat i-withdraw mo ang consent mo sa spirits if you did that or i-renounce mo yung previous mong practice. So kung mangkukulam ka or kahit manggagamot ka, i-renounce mo yun. Kung may spirits na tumutulong sa'yo, i-withdraw mo ang consent sa kanila. Okay? Third naman ay yung prayers of deliverance and consecration. May specific prayers pa yan. Na-mention doon sa binabasa ko, hindi ko nasasabihin, baka mali rin ako, baka mali rin yung document. Pero may specific prayers yan. Sabi rin na itong third step, may minor exorcism and anointing. And ang last step, or baka fourth step lang ito, hindi ko alam, is sustained sacramental living. Na hindi agad-agad mawawala yung third eye mo. And sabi ng Catholic exorcist, aabot ng 3 to 4 years bago completely, kumbaga ma-scrub out yung spiritual effects ng occult practice mo or pagkakaroon mo ng third eye. And this sustained sacramental living means you have to sustain this, their suggested spiritual life. Magdasal ka, magsimba ka, confess ka. Yung mga ganon. Hindi ko alam again ano yung breakdown ng sustained sacramental living nila. Mas maganda galing sa parian. So, end ko lang. Haba na itong LL na to. So, end ko lang. So, different spiritual lenses, different approach sa pag-close ng third eye. I'm sure meron pa yan sa Muslim faith and iba pang Southeast Asian neighbors natin. And again, that's a whole episode in itself. Pero if umabot ka sa episode na to at sa ending na ito at may iba kang alam na paraan paano isara yung third eye, baka gusto mo share. Email mo na lang para makabuo ko ng parang short video tungkol sa pagsara ng third eye. And pag may nagtanong sa akin, yun ang sasend ko. Ito, bakit panoorin mo? Baka gusto mo panoorin to. Tignan mo anong gagana sa'yo. Tignan mo anong pinapaniwalaan mo and ano yung applicable sa'yo. So, sasend ko yung link na ganun. So, kung meron man, send nyo sa akin. Gawa tayong episode about it. Let's see, di ba? So, salamat sa lahat na umabot sa ending na to. Ayan, napahaba na naman ng LL. See you next week.